Si Chavez Singson ay ginawa noong state witness sa plunder trial ni dating Pangulong Joseph Estrada noon. Tingin ng mismong prosecutor noon ni ERA, pwede rin maging state witness ngayon si Ruby Tuason. Tulad daw kasi noon ni Singson, may direktang connection daw si Tuason sa mga nadadawit sa kontrobersiya. Pero ayon sa isang law expert, mahigpit ang requirements sa pagtanggap ng isang state witness. Narito ang aking report. Sa plunder case laban kay dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001, malaki ang naitulong ng state witness nila noon na si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson para masintensyahan si Estrada sa kasong pandarambong o plunder. Dahil sa di umano'y pagbulsa raw ng kalahating bilyong piso mula sa operasyon ng Weteng. Sa desisyon ng Sandigan Bayan noong 2007 o matapos ang halos 6 na taong paglilitis, sinabi nitong kapanipaniwala ang testimonya ni Singson dahil tumutugma ito sa iba pang ebidensya. Ito ay kahit aminado ang korte na hindi malinis ang motibo ni Singson sa pagbulgar ng Weteng operations na para raw sa benepisyo ni Estrada. Si Attorney Dennis Villaignacio, ang special prosecutor noon na lumitis kay Estrada. Aniya, ang pagiging insider mismo ni Singson ang nagpalakas ng testimonya nito. A testimony coming from someone na nandun sa loob is always a valuable one. Tingin ni Villaignacio, alas ng Department of Justice si Ruby Tuason na umaming nagde-deliver daw ng komisyon kina Senador Juan Ponce Enrile at Jinggoy Estrada galing sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ng mga ito. Bagaman nasa kamay ng ombudsman kung gagawing state witness si Tuason, kung si Villaignacio raw ang tatanungin, pwedeng pumasok na state witness si Tuason. Susuportahan niya yung mga statement ng Bendoy, plus the documentary exhibits coming from COA and other agencies. Lalo pat sa mga testimonya ng mga whistleblower tulad ni Ben Horluy, wala pang direktang nakakapagsabing nasaksihan nila ang mismong pagde-deliver ng pera sa mga senador na sangkot. This one, meron ng testimony na talagang direkta. Yun yung missing link. Mas magaling nga raw kung pati si Janet Lim Napoles ay gagawin ding state witness. Pero sabi ng palasyo, hindi pa formal na nag-o-offer si Napoles na maging state witness. You have Napoles and Ms. Tuason? Better. Not, I'll be happy with Tuason. Pero sino-sino lang ba ang pwedeng gawing state witness? Paliwanag ni University of the Philippines Law Professor Rowena Daroy Morales, mahigpit ang requirements para rito. Pangunahin na rito dapat least guilty ang nag-a-apply na maging state witness. Hindi niya alam na may krimen palang ginagawa. Yun. At kung alam man niya, hindi niya alam na siguro ganun kabigat or... kasi kung alam mo na may krimen kang ginagawa, tapos medyo ilang taon to, pinalaki mo ng pinalaki. Napakalaki naman ng partisipasyon mo. Ayon lang sa nakikita ko sa TV, dahil hindi ko pa naman nababasa yung affidavit, may detalye talaga siya. Hindi ko alam kung gaano kabigat yung kanyang participation kung magka-qualify siya as one of the least guilty. Bukas ipinangako ng Senate Blue Ribbon Committee na no holds barred ang magiging pagdinig sa pork barrel scam kung saan sisipot si Tuason. Sabi ni Daroy, wala dapat itong epekto sa kahahantungan ng reklamo sa ombudsman o kung maging kaso man sa Sandigan Bayan. May epekto legally doon sa objective ng Senate. Pero wala yun. Yes, of course. Because sa ombudsman, the ombudsman will decide on the basis of evidence brought before this. And this is evidence before the Senate. Of course, the Sandigan Bayan will decide on the basis of evidence that is admitted. And of course, this is not evidence admitted, yet wala pang kaso. May bilin din si Daroy sa mga nag-aabang na sa testimonya ni Tuason bukas. Naniniwala ako matalinong Pinoy. Okay? At naniniwala ako, they will not take everything hook, line, and sinker. In every criminal proceeding, the judiciary is also on trial. Diba? Because the public is looking at how the court will decide a case. And of course, it expects the court to decide impartially, which we are confident it will. Of course, we have trust in the system.